Yung hindi ko matanggap, bakit ngayon hindi po binibigyan ng atensyon ang bagay na ito. JP, ano yung sinasabi mong bigyan ng atensyon? Di ba yung pagkamatay po, mga kababayan, nitong si amigo ng bayan, si Jacob Arroyo. Mukhang napursilapid talaga ito eh. Di ba? At bago siya mamatay, mga kababayan, may binitawan na statement itong si Dado. Ang pagpatay kaya kay amigo ng bayan ay may kinalaman po ang mga DDS vlogger at ang mga DDS supporter, lalong-lalo na yung binabanggit ni Dado na mga militar, mga kababayan. Halina pakinggan po natin ang bagay na ito na kailangan po natin isiwalat, kailangan po natin ikalat dahil hindi po ito biro, di ba? Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraang araw o nung mga nakaraang taon. Binabanggit ko po yung hindi pagkilos ng NBI, ng ating kapulisan, hinggil po sa pagkakabanggit ni Sara na ipapapatay ang Pangulo. Kumilos ba sila? Pinatawag pero walang nangyari. NBI, pinatawag si Sara, wala rin nangyari. Ang pulis, wala rin ginawa. Ang PNP. Unlike yung panahon ni Digong, na mayroong nagbanta na papatayin si Digong, hinuli kaagad yung tao. Ngayon, dahil sa wala pong ginagawa na aksyon ang ating gobyerno, parang tila nababaliwala lang yung mga threat na ito. Kita nyo, si Sara Duterte ngayon, sa kanyang salita, naging president na siya. Naging huwaran na siya ng mga gagong mga DDS na to. Lalong-lalo na itong si Dado. Dahil nga nakita nila, vice presidente, walang ginawa sa kanyang pamahalaan. Kaya malakas ang loob nila na magsalita ng mga pagpatay. Ang tanong, may kinalaman ba ito mga to, mga kababayan, sa pagpatay kay amigo ng bayan? O, pakinggan natin. Problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, patayin na lang natin yung mga yan. Pag umikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa dun sa intel natin. And then, patayin na lang. They made a choice. Ang amigo ng bayan. Napakinggan nyo, ulitin ko lang isang beses pa. Mga Marcos na mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, patayin na lang natin yung mga yan. Pag umikot ang gulong, patayin na lang natin. Okay. I stand corrected. Yung pagkakabanggit niya, commander. Sino kaya yon? Commander Bawang? Di ba? Hindi natin alam kung sino yung commander yon. Mga commander daw, usapan nila sa GC, mga kababayan. Malamang mga retired, hindi ko po alam ha. Opinion ko lang, siguro mga retired na men in uniform. Or hindi ko alam kung sino mga commander to. Kaya nga, nagbibiro ako, Commander Bawang ba yan? O diba? Nasabi, pagpapatayin na lang itong mga PBBM vlogger dahil hindi nila kayang hindi sila makipaglaban ng patas. Itong mga DD-shit na to. Diba? Pikon na pikon sila kapag binabanatan natin sila, pero kapag silang bumanat, okay lang. Tapos ngayon, kapag napipikon, ipapapatay. Wag na lang daw labanan, patayin na lang. Kita nyo ganito, di ba? Kaya mga kababayan, hindi mailalayo or hindi natin pwedeng ikipit balikat ang aspeto or ang anggulo ng baka mamaya itong mga DDS na to, sila ang may pakana ng pagkapatay ni amigo ng bayan. Mga Marcos na mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, patayin na lang natin yung mga yan. Nabanggit din si Macanas, mga ka-GPnatics, nung si amigo ng bayan eh. 'Di ba? Nabanggit din niya yan. Meron pang mga binabanggit na mga pinapasahod daw, nakakubra kay Digong at kay Kibuloy. O ngayon, eto mga to, tungtoy si Dado, ang gobyerno natin, sana maging seryoso sa mga ganitong banta. Pinagbigyan nyo si Sara. Ngayon, may mga gumagaya.
Pwede ba nating paligtasin na lang or pwede ba natin ikipit balikat ang mga banta na ganito? Uy, nananawagan kami sa PNP, nananawagan kami sa mga men in uniform, sa NBI. Sana naman magkaroon kayo ng nag-interest. Huwag niyong sabihin, ano yan, siraulo yan. Kaya ganyan ang sinasabi, may saltik yan. Kahit na. Diba? Tingnan nyo pa rin kung may katotohanan yung kanyang mga sinasabi. May namatay na eh. Meron na nga nagbuwis ng buhay. Hindi natin alam kung yun ay tungkol sa kanyang negosyo. Pero the fact na naglabas ng statement is itong si Dado right before na mamatay si amigo ng bayan, dapat ba itong baliwalain? Diba Sir Tony Ninubla? Naimbag nga rabi, sir? Oh. Kami kitang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa po sa intel natin. And then, patayin na lang. They made a choice. Ang amigo ng bayan na nagpapahayag ng aking pagkabahala sa mga banta na ginawa ng pangalawang Pangulo sa ating halal na Pangulo ng bansa. Sirang-sira na ang puon ng mga DDS, Duterte Demon Squad. No? Magkaisa po tayo. Tulungan po natin ang Marcos administration. Ako, nagpipigil pa ako pero sa nakikita ko na itong mga kababayan natin na alam na nila na mali, susuportahan pa nila. Mali na itong Sige Buloy, mali pa ito si Duterte at ang mga kampo nila, suportahan nyo pa. Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll, sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sana naman, Commander, Sige daw sila character assassination, sige lang sila bira ng bira. Samantalang sila nga itong bira ng bira. Mga kababayan, sino ba ang tira ng tira sa Pangulo natin na kesyo? Ito ay bangag, ito ay adik. Di ba sila yun? Tapos pikon na pikon sila pag binabanatan. Sino ba mga kababayan? Bibirahin mo ba si Sara Duterte kung hindi niya pinapakita yung kalokohan niya? Totoo naman, nagbabanta siya eh. Napapatayin ng Pangulo. Bakit di mo bibirahin? Ito ang mali sa gobyerno natin ngayon. Mga ka-GPnatics, hindi ako mangingimi na sabihin, masyado kasing mabait ang Pangulo natin. Masyadong mabait ang mga nasa paligid niya. Hindi ko lang alam kung mabait yung nasa paligid niya o talagang ito ay mga supporter pa rin ni Digong. Na pinipilit mga kababayan, Pangulo, wag mo nang pansinin yan. Walang kwenta yan. Pero ang totoo, kaya sinasabi nila yon para hindi magalaw ang mga Duterte. 'Di ba? Nagtatanong lang po ako kasi karamihan pa rin sa mga nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos ay mga tao nila Digong. Ano nangyayari sa atin dito? Wala bang gagalaw? Walang kikilos? Hayaan nyo ba na maubos? Alam nyo, minsan may nagtatanong. Panay ang banat natin, panay ang pagtatanggol natin sa Pangulo sa bansa natin. Tayo ba may pagtatanggol nila? Sabi nung iba, choice nyo yan. Kung nag-vlog kayo, kumampi kayo sa Pangulo, pinaglalaban nyo ang Pangulo, choice nyo yan. Oo, nandun na tayo. Choice naman natin yan eh. May choice din na tayong huminto para kung natatakot tayo sa ating buhay. Kaya lang, bilang isang Pilipino, tayo na nga lang yung tumitindig, tayo yung tumatayo eh. Hindi kami nanghihingi na protektahan nyo kami. Ang hinihingi namin, magkaroon ng hustisya, sino ang nasa likod ng pagpatay kay amigo ng bayan. Yun lang ang hinihingi namin. Para nang sa ganun mga ka-GPnatics, hindi kami natatakot kung ito ay tungkol sa business. Medyo mababawasan yung pangamba sa aming mga dibdib. Takot ka pala, GP, nangangamba ka. Aba, sinong hindi natatakot? 'Di ba? Sinong hindi natatakot? Kaya nga tayo nag-iingat eh. Pero yung lantaran na pagsasalita ng ganito, ng mga DDS na to, na tayo ay ubusin, pagpapatayin na lang dahil sige daw tayo si karakter, assassination sa kanila, mga wala pala kayong kwenta eh.
Di ba, mga didishit kayo, mga baliw kayo. Ang lakas nyo bumanat, pag kayo binanatan, pikunin kayo. Ang gusto nyo, alisin na lang kami sa eksena para walang bumanat sa inyo. Ito namang mga nasa gobyerno, hanggang ngayon, nag-aantay ako ng balita tungkol dito. Ano to, magagaya na lang ba ito kay Percy Lapid? Yung pumatay, o pinagbibintangang pumatay, allegedly, nagtatago. Di ba? Ngayon, mga ka-GP Natics, yung pagbatay kay amigo ng bayan, may nag-iimbestiga ba? May balita ba tayo? Wala kami nababalitaan. Ngayon, hindi nyo ba pwedeng tingnan itong si Dado? Oo, marami nagsasabi, baliw ito. Marami nagsasabi, may topak ito. Marami nagsasabi, na kulang-kulang ito. Again, hindi tayo pwedeng tumigil at hindi tayo pwede na sasabihin lang natin, huwag niyong pakinggan yan, may sira tuktok niyan. Hindi pwedeng ganun eh, nagsalita kasi. Nagsalita bago namatay yung isa. Pwede ba nating baliwalain? Dapat lahat ng anggulo tingnan, lahat ng aspeto tingnan. Di ba? Oh. Sabi ni Aurelia din na dapat hulihin si Dado para malaman. Dapat nga, maano siya. Di ba? Maisalang sa investigasyon. Sabi ni Alaina Alicia, kita na ng gobyerno na may nagbabanta, binabaliwala lang nila. Aksyon pag may nangyari na. Yun ang mahirap eh. Kapag huli na. Di ba? Kapag huli na. Dapat magkaroon naman tayo ng konting, kamay na bakal. Hindi sa sinasabi namin, protektahan nyo kami kasi nga choice namin ito. But, ang hinihingi namin, imbestigahan nyo kung ano ang tunay na pangyayari. Sana itong mga taong nagbabanta na ito, kagaya ni Sara Duterte, kagaya ni Dado, ay hinuhuli nyo na. Diba? Sabi ni Capricorn Idol, mga bobo at walang matinong utak ang mga DDS. Oh, Ethylene Solis nandyan na ang hindi naman to ebidensya. Ethylene Solis, kailangan kasi may mag-substantiate sa sinasabi. Kaya lang, dahil nga may binitawang statement, bakit hindi natin siya kunin, imbestigahan, imbitahan, di ba? At tanungin, i-interrogate tungkol dito sa kanyang mga sinasabi. Baka may mahita tayo. Kasi gagayahin lang ng gagayahin ng mga tao ito, ng mga tagasunod nila sa susunod, marami na ang magbabanta. Hindi na natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo, o sino ang nagsisinungaling, o sino lang yung gumagamit ng ganung salita para manakot. Kasi nga, walang aksyon ng gobyerno. Di ba? Hindi ako nalalambutan kay PBBM. Palagay ko, yung mga taong nasa paligid niya, na mga tao pa rin ni Digong. Mga dating tao ni Digong nung panahon niya. Mga namamangka, sabi nga ni Percy Lapid, mga namamangka sa dalawang ilog. Di ba? Sumusunod kay Pangulong Bongbong Marcos, pero yung kabila ay pinoprotektahan pa rin. Dahil, sabi ni Percy Lapid, dahil marami na silang naibaon o marami na silang, kumbaga, mga kababayan nagastos para sa mga taong yun, kaya pumoprotekta na. Si Percy Lapid ang nagsabi nun. Diba? Marami nang naipondo na nagbayad dun sa mga tao na nakaupo. Sana nga, mga ka-GP Natics, doon sa pagtawag, pagpapakalat ng fake news, isama ito sa ipatawag. Matanong din tungkol sa pagpatay sa isang amigo ng bayan, isang pro-BBM, vlogger. Diba?
Kasi hindi man aktibo si Amigo ng Bayan sa YouTube, pero aktibo siya doon sa TikTok na kung saan binabanatan ang mga DDS. Hindi po, Gracious Grace. Si Amigo ng Bayan, hindi po siya taga Davao. Taga San Juan po siya. Taga San Juan City. Bayan po nitong Jinggoy Estrada ng mga Estrada. Pumunta lang po ata ng Davao dahil siguro may negosyo doon, pero hindi natin alam anong dahilan ng ang kanyang pagkamatay. 'Di ba? Ako po. Minsan mga ka-GPnatics, pagpasensya nyo na ako. Alam nyo ba, nung medyo nawalan ako ng respeto ng konti doon sa mga taong nakapaligid sa ating Pangulo dahil sa kanilang kabagalan. Mukhang pinapatay pa nila yung balita tungkol kay Amigo ng Bayan 'Di ba? Wala man lang follow-up tungkol doon. Oo. Mona Nases, tama ka dyan, Sir GP. Buhay nyo at pamilya nyo ang nakataya. At karapatan mo yan, Sir GP, dahil nagbabayad ka din ng tax, kaya karapatan mo ang humingi ng protection sa lahat ng nangangailangan. Hindi na nga po protection Ma'am Mona Nases. Ang gusto namin, hustisya. Diba? Para mawala yung kaba. Sino bang hindi kakabahan? Kapwa mo pro-admin vlogger ang tinodas. Diba? Kaya nga ako, sa totoo lang, hindi ako masyadong naglalabas. Noon pa man, lagi naming sinasabi, huwag niyong babanggitin kung nasaan tayo. Kumuha kayo. Mag-video kayo dyan, okay lang. Huwag kayong magbibideo ng naka-live. Yan sila Admin Rich, pinapagalitan namin yan. Si Mami Peng, galit na galit dyan. Yung mga iba pa, yung mga nasa TikTok, nasa Facebook na nagla-live dati. Pinapagalitan nila JDB yan. Kasi nga, lahat ng lugar, kung nasaan kami, talagang sinasabi kung nasaan talaga. Accurate. Paano kung salubungin ka ng mga kalaban dyan, ratrating ka? Diba? Sir Edward Porlaye, naimbag nga rabi, sir. Tama po kayo, dapat kumilos yung gobyerno. Good evening, Sir GP. Tagal ko naka-join. Mahal Zeblog. Matagal din po ako nawala. Marley Pastura Nishimura. Yes, baliw sa Sara, but the right word is devil possessed. Diba? Pagpasensya nyo na, medyo nag-hysterical ako dito kung yun ang tamang word to describe my feelings, mga kababayan. Kaya lang, mga GPnatics, nakakaasar kasi. Diba? Nakakainis. Papayag ba tayo na maubos ng ganito? Pamanawagan din tayo. Diba? Gusto nating tulungan ng gobyerno. Dahil nasa Biblia yan. Magpasakop tayo. Tapos uubusin ng ganito. Percy Lapid 2.0, walang nangyari hanggang ngayon. Kasi, pinagbigyan nyo si Sara Duterte. Wala kayong ginagawa. Wala kayong ngipin. Wala kayong mga kuko. Yung mga tao ngayon at kagaya nito, kasi nakita na nila na hindi nyo pinapansin, na pinagbibigyan nyo lang. Ay sila na yung sila na yung naging ehemplo. Bad influence, kumbaga. Sabi siguro ng mga to, sige, si BP Sara nga, hindi hinuhuli. Si BP Sara nga, tawag dito, pinagbantaan ng Pangulo, ang asawa niya at yung speaker, walang ginawa Pwede na din natin gawin yan. Hindi natin alam ngayon kung yung ginagaya nila, baka mamaya totoo na. Hindi na biro. Diba? Ay nako, mga ka-GPnatics, nakakasira ng tuktok. Anyway, maraming salamat po muli sa ating lahat At hindi kayo nagsasawa at binabalik-balikan nyo pa rin ang programang ito ng inyong ka-GP, ng inyong ka-GPnatics na si JNK.
Kayo na lang po ang bahalang magpasensya kung minsan pa wala-wala ako pero hindi po ako nagtatago. Okay? Yung mga inaasikaso lamang po talaga ako ng mga bagay. Kaya pag tayo ay nawala sa mundo ng social media, ay meron tayong ibang pagkukunan at pagkakakitaan. Diba? Dahil mahirap dito eh. Nakikita natin. Baka simula pa lang yan. Oh. Paano yan kung hindi mabigyan ng hustisya yun? Tapos malaman natin, pinapatay pala ng wag naman sana. Diba? Pero gusto natin makahanap ng hustisya para sa kasama natin. Sobrang bait po, Herminio Salonga. Tama po kayo. Diba? Telma Petrochka, salamat din GP at ingat always. Maraming salamat din po sa inyo. Magandang gabi mga kababayan. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na vlogs at mga live stream natin. Alright? Bye! See you all! Ma'am Marlene Valencia, shoutout po. Maraming salamat po muli sa inyong lahat ha. Bye-bye! Buyers, John Paul Ramos, Ma'am Leticia Fernando, tama, Marce Vlog, tama po, Ayu.